Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius? Mula August 16 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to. Mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na nakilala na mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine. Energy, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. As long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Meron ako ditong 3 decks. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong unang deck, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi pumunta na kayo dito sa huli. Magsimula na tayo. So, dito may lovers tayo. Justice. Oh! Ano to? Dalawa yung naisip ko. Kasi, pwede tong connection lang. O relasyon talaga. Kasi kung connection to, alam mo yun yung wala naman relasyon. Pero connection ay meron. Yung closeness. Kasi may samunan ng ghost dito. Possible love interest. Sa unang senaryo ha, yung lalaki yung ng ghost. Tingin ko. Nawala siya sa eksena for some reason. Ginost yung iba sa inyo. Sabi gusto daw sila pero nagulat na lang, bigla na lang naglaho. So ano ibig sabihin nun? Pinaasa lang yung iba sa inyo. Kasi sabi gusto daw kayo tapos bigla siya nawala. Ano yun, di ba? May case na ganun. So yun yung tinatawag na paasa. Manligaw tapos biglang nawala. Kasi kung ganun yung sitwasyon, so again, yung love interest nyo, ha? Makakarma to. Success na to. Magiging success. So makakarma siya, kaya babalik yung connection ng iba sa inyo. Kung ganun ang sitwasyon. Yun yung unang senaryo. Pangalawang senaryo, yung lalaking to, yung nag-cheat. So in a relationship siya. So justice, makakarma, successful yung karma. Kakalbaryo ng buhay ng lalaking to. So yung makaka-receive ng karma dito. O pwede rin namang magko-confess na siya ng feelings niya o ng katotohanan. Pwede rin. Baka yun na yung justice ng iba sa inyo. Kung love-related ang subject. So again, kung nag-cheat to, kayo, di ba? Nag-cheat siya. Yung justice ay aamin na siya sa katotohanan. Magko-confess siya. Pwede rin. So sa dami ng senaryo, madami, dalawa lang. Kasi malilito pa tayo. So dun sa dalawang senaryo, kung nakarelate man kayo, ito yung possible zodiac sign, ha? Gagawin kong 4 na cards. Kasi dalawa yung senaryo. Kasi per senaryo, dalawa lang dapat na card. Dalawa yung senaryo, kaya 4 na cards. So kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So ito yung possible person ng iba sa inyo. Okay? Person ng Aquarius. Taurus, Pisces, Capricorn, Leo. So, dito naman tayo.
The moon. Mountain, ano kaya yun? Ganito. May iba sa inyo na nagtatrabaho o ito yung kakilala nyo may trabaho. Para bang may problema siya doon eh. Hindi, well, alam nyo to, hindi, pero nahihirapan siya sa work niya. Nowadays, dito lang sa period ng August 16 to 31. O sabihin naman natin may ine-expect kayong heart-to-heart conversation sa person nyo. Para bang mahirapan siyang mag-open up eh. So, inisip ko, magkarugtong ba to sa kato? Pero dito mag-open up eh. Dito. Siguro ano to? Para lang dun sa mga nagliligawan na para bang na-expect ng iba sa inyo na umamin na sa feelings kasi parang halata na niya eh. Pero sa 2 weeks nga na to, hindi aamin yun. So sabihin natin, alam nyo sa sarili nyo, halimbawa lang, na type kayo ng someone. Pero hindi kayo sure. Pero feeling nyo, intuition din kasi ito. Feeling nyo type kayo. So mag-open up ba yun? O lalabas na ba yung clarity na type talaga kayo? Mukhang di nyo makukuha yung sagot. Sa period ng 2 weeks na to, promotion, pwede ba to? Para sa iba sa inyo. 2 weeks, malabo. 2 weeks lang naman. Hindi naman to forever. So, August 16 to 31 lang to. Sabihin naman natin magle-level up na ba sa wedding yung relasyon ng iba sa inyo? Hindi pa eh. Magpo-propose na ba ng kasal? Hindi pa. Kung yun ang ine-expect. Susuyuin na ba kayo ng nakaaway nyo? Lalo na kung love interest to. Hindi. Ewan ko. Mukhang hindi. Ito, hindi konektado doon yung ghosting. Hindi connected ha. Para lang to sa nag-away na magkarelasyon. Full off sila ngayon. So, susuyuin na ba sila? Hindi. Pero kung ghosting, dito yun sa tarot. Pero dito sa Lenormand, iba. Hindi sila magkadikit o konektado. Ano pa ba? Result ng intuition, nasabi ko na yun, no? Malabo. Yung clarity, so sabihin naman natin may hinihintay yung iba sa inyo na reward sa kanilang effort, malabo. Mountain kasi ito ay mahirap akyatin. Kaya usually, card siya ng hardship o difficulty. Pero may nakita kong reader
ni-explain niya na yung mountain pwede rin na long distance. Pero sa German siguro yun. German siya eh. Siguro, ganun yung point of view pag German Lenormand. Kasi German siya. Who knows? Kung ididikit natin dito, yung concept niya, kung long distance relationship, kasi daw um, mataas masyado, kaya pwede raw long distance. Posible to. Long distance relationship, posible. Para sa iba sa inyo. Mhm. Lalo na kung foreigner siguro. O basta long distance na lang in general. Leo, ano to? Capricorn. Ano to, Aquarius na tayo. So, kung gawin natin siyang astrology, so, siguro magiging leader. Kasi work hard. 10th house. Magiging mala-leader yung iba sa inyo. Magiging siya ng somewhat control, authority sa work. Mala-leader. O confident. Magiging confident yung iba sa inyo. At the same time, hardworking. Pwede rin. Oo, maisip dito, Leo. Sabihin natin magiging creative. Yung iba sa inyo. Sa workplace o creative. Magiging famous. Ito, work. Famous. Kasi ano to, pag-gain ng parang attention. Sa workplace. O sa government. Who knows? Particular siguro sa government to o sa mataas na posisyon. Baka promotion. Pwede rin. Para sa iba sa inyo. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi dito, astrology na tayo. Oh. Naging astrology na to. Pero Aquarius, yung reading natin. Ano pa bang mabubuo ko dito? Baka may maganap na date yung iba sa inyo, pero sa private place. Pwede. O work romance siguro. Who knows? Baka may mabuong ganon. Maging self-expressive sa workplace. Kasi career to eh. Diba? Nire-represent niya 10th house. O sabihin natin magiging somewhat responsible. Magiging ng respect. Pwede rin. Control. Ang iba sa inyo, in general na. Siguro ito yung combination na sobrang ambitious. Sabagay, ambitious naman din talaga ang Aquarius kasi Saturn, nirurule siya ng Saturn. Sa Vedic astrology. Pero kung Western, ano na siya? Ano ba yun? Uranus. Pero Vedic kasi yung pino-follow ko. O follow. Ambitious. Parang gusto niya yun yung mag-gain siya ng respect.
o tumaas ang status niya sa buhay. Gusto niya lahat ng pleasure, extravagance, so indulgence ba? Pwede niyang makuha. So again, ambitious na to. Baka nga maging ambitious ang iba sa inyo. Sa period ng 2 weeks. At maging in control at the same time. Wala nang maisip. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.